Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Kinang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung kahapon po ay pinagdiwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, ngayon, kasunod na araw, ginugunita natin ang ating nagdadalamhating mahal na ina. I don't think ito ay pagsusunurin ng ating simbahan bilang dalawang mahalagang magkasunod na pagdiriwang kung wala itong relasyon sa isa't isa, kung wala tayong makikitang magandang koneksyon o dahilan. At yan po ang sisikapin nating pagnilayan. Una, yung katotohanang ang pagdadalamhati ng mahal na ina ay pakikihati lamang sa paghihirap ni Jesus na anak niya. Kung titingnan po natin sa Biblia, wala tayong makikita rito na paghihirap ng mahal na ina na walang kaugnayan sa paghihirap ng anak niya. Hindi siya naghirap ng para lamang sa sarili niya. Halimbawa, hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil may bisyo siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil chismosa siya. Hindi siya naghirap, hindi siya na problema dahil nagkasakit siya. Wala kang makikita sa Biblia na naghirap si Maria nang walang koneksyon sa paghihirap ng anak niya. O hindi ba? Sa simula pa lang ganun na. Nandun ang paghihirap ni Maria na baguhin ang nauna ng desisyon. Dahil para sa kanya at para sa buong mundo, may mas magandang plano at desisyon ang Panginoon. Di ba? Nandun ang paghihirap niya na nasa sinapupunan pa lamang ang anak niya. Pinagtatangkaan na ang buhay nito. Kaya kinakailangan niyang dumayo pa ng Ehipsyo. Nandun ang paghihirap niya nang walang tumanggap sa kanila sa bahay panuluyan na noon ay kanyan ng kagampan. Nandun ang kanyang paghihirap ng mga anak siya sa sabsaban lang. Nandun ang kanyang paghihirap ng 3 araw niyang hinahanap. Ang kala niya'y nawawala niyang anak na sa templo lang pala nagpaiwan. Naroon ang kanyang paghihirap na hindi niya maangkin ang anak niya. Dahil ito ay laging nasa paglilingkod sa iba. Siyempre nandun ang paghihirap niya ng isakdal ang anak niya, pahirapan ng anak niya, at patayin sa harapan mismo niya. So kung ipinagdiriwang man natin ang pagdadalamhati ng mahal na ina, ito'y laging may koneksyon sa dalamhati ng anak niya. Now, maganda sigurong tanungin, hanggang ngayon ba ay nagdadalamhati ang mahal na ina? Kung bakit ipinagdiriwang natin ang ganitong titulo niya? Bakit nga hindi? Hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya. Lalo pat mailalarawan natin ngayon ang pag-iyak ng mahal na birhen ng Lazaret na ang kapistahan ay malapit na po nating ipagdiwang. Ang ibig sabihin nun, kahit na si Maria ay nasa langit na, umiiyak pa rin siya. At bakit? Sapagkat hindi malayong umiiyak pa rin ang anak niya. Kasi magkaugnay lamang yun eh. Yung paghihirap at dalamhati ni Maria ay kaugnay ng paghihirap at dalamhati ng anak niya. Mahalaga pong maisip natin ito, para hindi natin sabihin na si Maria lamang ang naaawa sa atin kapag may problema tayong naranasan, pinagdaraanan, o kaya kung meron parating na kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Kung naaawa sa atin ng mahal na ina, at dahil dito'y naiiyak pa siya, tandaan po natin na higit pa dito ang pagkaawa at pag-iyak ng Panginoon para sa atin. Ang unang naaawa at ang unang umiiyak ay si Jesus.
nakikihati lamang siya. Parang nung minsang namatay yung aso ng anak nung kaibigan ko. Sabi niya, Father, alam mo, hindi ako mahilig sa aso eh. Pero nung maiyak yung anak ko dahil namatay ang kanyang aso, nahawa ako. Naiyak ako. So, nakita po ninyo, nahawa lamang yung ina sa iyak ng anak niya. Siguro parang ganun din. Hindi man eksaktong ganun sapagkat hindi naman natin sasabing Mary doesn't care for us, doesn't love us. She cares for us. Pero mas nagkikare at mas minamahal tayo ng anak niya. So, maisip man natin na si Mary umiiyak para sa atin. Tandaan po natin, more than Mary, Jesus is hurting, is crying for us. Yun po ang una. Ikalawa, in connection with this, kung papaanong pinahalagahan natin ang krus dahil dito namatay si Jesus. Dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus, pinahalagahan din naman ng Diyos ang ating pagdadalamhati, lalo pat ito'y pagdadalamhati para sa tao, sa bagay, sitwasyon o relasyon na para sa atin ay mahalaga. Kung papaanong ang mahal na ina ay nagdadalamhati para sa atin dahil tayo ay minamahal niya. Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 56, sabi niya sa Diyos, ito'y sa gitna ng kanyang paghihirap you keep my tears in your bottle. Ano ba ang kinikip natin? Ano ba yung tinatago natin? Di ba yung mga bagay usually na mahalaga? So ang luha pala natin, ang pagdadalamhati natin for that matter, ay mahalaga sa Diyos. Ito'y parang mga dog tags na mga sundalong namatay sa gera. Priceless yan, pahalagahan yan sapagkat buhay ang parabay katumbas niyan. In the same vein of thought, kung papaano kasing pinapahalagahan natin ang krus dahil ito ay kinamatayan ng namatay para sa atin at nagmahal para sa ating si Jesus. Pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha na pumapatak mula sa ating mga mata sapagkat hindi naman kusang papatak ang mga luhang yan kung hindi naman para sa isang bagay, tao o relasyon na sa atin ay mahalaga. Kung papaano ang mga buhok natin ay binibilang niya, yan pa kayang mga luhang yan na alam niyang may pinanggagalingan at may malalim na dahilan. So this just goes to show that God is very much aware of what we are going through. Hindi katulad ng pag-iyak natin, halimbawa, sa harapan ng mga taong, even yung mga taong malalapit sa atin na kinakailangan pa natin explain. Ang Panginoon kapag lumuha tayo, hindi natin kinakailangan pang magsalita sapagkat ang mga luha natin yan ay parang magiging mga letra na bubuo ng mga salita upang maunawaan niya ang dahilan ng ating mga pagluha. After all, ang hindi nga naman natin masabi sa pamamagitan ng salita sapagkat ang puso natin, ang damdamin natin ay bigat na, yan ay madalas sinasambit natin sa pamamagitan ng ating mga luha. And God knows that. Kaya nga, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng iba na kahit tayo humagulkol na, parang wala pa rin pakialam sa atin. Makialaman sandali lang, aalamin lang kung ano ang dahilan ng pagluha natin, pero hanggang doon lang. So after all, parang makichismis lang. God is not like that. God keeps our tears in His bottle. Now, that will make us wonder, perhaps, what will God do with this bottle of our tears? Anong gagawin niya sa botelya na ito na ating luha? Kung iti-take po natin ito quite literally, pwedeng God holds near His heart. Na kapag dumating ang pagkakataon na humarap tayo sa Kanya sa kalangitan, yun ay ipapakita niya sa atin to prove to us na hindi nasayang ang ating mga luha para sa mga bagay, taong relasyon na ating minahalaga. Hindi nasayang in a sense na ipare-realize sa atin ng Panginoon that He was with us in every painful situation, understanding us, hugging us, caring for us, healing us, guiding us. At pagkatapos ay gagawin niya sa atin yung sinasabi sa Revelation 21, napapahiran niya ang ating mga luha na at sasabihin sa ating tapos na at wala na ang kamatayan, kapighatian, paghihirap at problema sapagkat ang lahat ay mababago na o mawawala na. And then, palagay ko ibibigay niya sa atin yung botelya ng ating mga luha na hindi na natin bubuksan. Bagkus ito'y magiging remembrance na lamang ng ating mga pinagdaanang mabibigat
na hindi naman tayo pinabayaan ni God. Yun ay yung magsisilbi sa ating alaala at every step of the way, sa bawat pangit na sitwasyon na naranasan natin sa ating buhay, hindi tayo pinabayaan ng puong may kapal. Sana mga kapatid, ito yung makita natin bilang mensahe ngayon ng ating pagkunita sa pagdadalamhati ng mahal na ina. In as much as ayaw man natin o sa hindi, darating at darating ang pagkakataon na magdadalamhati tayo. Masasaktan tayo, mahirapan tayo, at iiyak tayo. Dumating man ang pagkakataong iyon with this realization in our mind, ay matulad nawa tayo sa mahal na ina na kahit sa harapan ng namamatay na anak niya, hindi siya pinanghinaan ng kalooban, ni ang kanyang mga tuhod, literally, ay hindi bumigay. Hindi siya hinimatay sapagkat alam niya na hindi nasasayang ang luha niya, na nakikita and very much aware ang Diyos sa pagdadalamhati niya, at yun ay pakikiisa lamang niya, pakikihati lamang niya sa mas malaking pagdadalamhati at paghihirap ng anak niya. Yun din po sana ang ating makita, na tayo ay nakikihati lamang sa pagdadalamhati ng Panginoon, lalo na kapag tayo ay nagmamahal. Maging malakas nawa ang loob natin, sapagkat kung papaanong pinahalagahan natin ang krus na hindi isang simpleng kahoy lamang, ay maniwala tayong pinapahalagahan din ng Diyos ang bawat luha natin, lalo pat alam niya na ito ay pumatak para sa isang tao o bagay na mahalaga. Hindi niya pababayaang basta matuyo lamang yan nang wala siyang ginagawang paraan para sa ating kabutihan, sapagkat alam niya na ang mga luhang yan ay tigib ng kahulugan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang sama. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos ang sama ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng dahilan ng aking mga pagluha, lalo pat wala akong masabihan kahit sa aking pamilya. Ikaw na po sana ang bahalang magparamdam sa akin ng iyong pagdamay, sapagkat kailangan kita ngayon sa aking buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, na maniwala na hindi masasayang ang lahat ng aking mga niluluha, na nakikita mo ito, naiintindihan mo ito, na tutulungan mo ako na hindi matapos sa lagi na lamang na pagluha ang buhay ko. Panginoon, tulungan mo ko sa problema ko, sa paghihirap ko. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon.
ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng iyong pinagdaraan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka man magsalita, luha mo lang sa Kanya. Malalaman niya agad ang dahilan. Mayroong magandang oras. At sa palagay mo ba, ahayaan ka na lamang ng Panginoon na lumuha? Ikaw nga, hindi ka mapakali kapag ang tao, kahit di mahalaga sa iyo, ay umiiyak at tuloy sa pagluha. Ang Panginoon, kaya na sa iyo ay nagmamahal ng lubos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen.